John. Glory to you, O Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. The true light which enlightens everyone was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him, he gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by man's decision, but of God. And the Word became flesh and made his dwelling among us. And we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. John testified to him and cried out, saying, "This was he of whom I said, the one who is coming after me ranks ahead of me, because he existed before me. From his fullness we have all received grace in place of grace. Because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father's side, has revealed him." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa unang pagbasa ating narinig ang mga salitang, "Blessed are the feet of those who proclaim good news." Ako ho, ramdam na ramdam ko yan. Sapagkat pagkatapos ng 10 taon na tayo po ay lumalabas sa telebisyon, hindi sa kung ano paman, ramdam natin na kahit paano, ginamit tayo bilang mga instrumento ng Panginoon upang ang magandang balita'y makarating sa iba. Sa tulong ng Shumart, dahil sa venue ating ginagamit, sa tulong ng napakaraming tao, sa tulong ng Telenet, sa tulong ng lahat na naging kaparte nitong ating ministry, we felt we have been doing something for the Lord. At totoo, nung mga ilang buwan nang nakalipas nang tayo po ay naalis sa ABS-CBN Studio 23 dahil po sa basketball, the NBA, doon natin nalaman kung gaano talaga katindi ang dating nitong ating ministry sa napakaraming mga nanonood sa atin. Naalaala nyo na nagtanong tayo sa kanila, ito hubay ating itutuloy o hindi? At nag-request tayong, i-text nyo nga kami kung bakit natin dapat itutuloy ito. I-text nyo na rin kung saan kayo galing at saan kayo nanonood. Ang laking gulat po natin na malaman that more than 53 countries po pala napapanood tayo ng mga Pilipinong OFWs. At ang kwento ng bawat isa'y ganong katindi na talagang ramdam natin, hindi natin pwedeng tanggalin ito. Nagtiyaga po muna tayo sapagkat nawala tayo sa Studio 23 na pumasok sa GNN. May kaliitan ang ating outreach at totoo, nilapitan po ako ng maraming umiiyak. At ang sabi, "Father, alam mo naman sa matanda kong nanay, kayo lang itong TV Mas natin ang pinanonood at napakalaki pong bagay para sa kanila yung kawalan ng inspirasyon at pag-asang na ihahatid natin sa kanila." Nakabalik po tayo ng biglaang nang mawala na po yung NBA season sa Studio 23 at ikinatuwa ng marami. Hanggang sa ngayon, may mga taong nagsasabi, "Father, kami ho'y tuwang-tuwa na kayo ho'y nakabalik." Hindi ko masabi sa kanila, paalis na naman ho kami. Kasi tinanggap natin sa buwang ito ang balita na
hanggang today lang ang ating palabas sa Studio 23. Ang kadahilanan is because naibalik ang NBA. Ikinalungkot ko sapagkat alam ko marami yung hindi kayang kumuha ng cable. Ang ABS-CBN Studio 23, free TV po ito. Mas maraming nararating kahit wala kang cable, mapapanood po ninyo. Ang sabi sa atin, kasi naayos na po ang CBA, ang bargaining agreement ng NBA. The next 5 years, wala hong pagbabago. Narinig din natin na ang agreement na ito'y ipalabas sa Studio 23 is for the next 3 years, 2014 pa po. Sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, nawalan ako ng pag-asa. Kasi hirap na hirap po kami noon na makahanap ng ibang stasyon. Sabi ko, wow, hahanap uli tayo. Sa tulong ng ibang tao, kay Carina Valle, kay Arnel Balauro, we tried and we were working on things. At a certain point, sabi ko nga, Lord, parang napagod naman akong kakahanap. And then naalala ko, pero in the end, project mo nga pala ito. Habang kausap ko ang mga kaparian sa St. Paul, sinabi ko sa kanilang ating sitwasyon. At sinabi ko, well, alam niyo, tumating na ako sa punto na ang aking feeling, Lord, ikaw na ngang bahala. Kasi kung ako lang, parang hindi ko nakakayanin to. Parang wala ng pag-asa. Bahala ka na rin, Lord, kung saan mo kami dadalhin, kung anong stasyon. Ang nasa akin ng Lord, yung napakarami na itong ministry sa telebisyon ng misa namin, para sa kanila. Pag-asa, liwanag, inspirasyon, gabay. Lord, para na lang sa kanila, ayusin mo nga. Brothers and sisters, para sa Diyos na ating sinasampalatayanan, talaga nga palang walang imposible. May birthday gift po siya para sa ating lahat. Tumanggap po tayo ng sulat mula sa program director, sa station manager ng Studio 23, sa kanyang secretary pong si Lala Ventura Lazaro. Napakaiksi po ng message. Ipinadala po kay Susan. Ito po ang kanyang message. Susan, hi. I am happy to inform you that the Rivers of Living Water television mass will no longer be affected by the NBA. You may continue airing on Studio 23. Please advise, thank you, and Merry Christmas. Anong nangyari? Hindi ko ho alam. Anong nangyari? Biglang nagkaganon. Sasagutin ko kayo, hindi ko ho alam. Talagang ngayon nakatulala ako kung bakit, ano ba nangyari sa NBA? Saan ba ilalagay? Na-adjust ba ang schedule? Sino bang kinausap nila? May tumawag ba? May sumulat ba? Hindi ko alam. Ang alam ko lang si Lord, sinagot ang ating dasal. Nasa napakaraming mga nanonood, patuloy po tayong manonood sa Studio 23 for the live mass dito po sa 9 o'clock in the morning. I think, brothers and sisters, this God deserves a round warm of applause. Totoo, hindi natin project na to. Ito talagang kanya na. At tayo patuloy lamang na magiging instrumento ng kanyang pagmamahal para sa iba. Kanina po, bago ako umalis sa seminaryo, pasakayo ako ng aking sasakyan. May dumaan pong isang babae at ang sabing, "Hi Father, good morning, Merry Christmas." Sabay ang dugtong, "Father, papunta na ho kayo sa Eze Mega Mall." Ang sabi ko sa kanya, "Opo, Father, thank you ha. Kasi ang nanay kong 92 years old ay talagang ho kayo'y pinanonood." I think the news for today is not just for us. The news is for those who continue to rely na itong ating TV Mass is light for many people. My dear brothers and sisters, alam niyo po, nagkakaroon ng pagkakataon na nawawalan tayo ng pag-asa. But Christmas always is an occasion of great joy sapagkat mayroon tayong isang Diyos who comes firstly to give hope to His people. Ako ho, naniniwala na sapagkat ganito ang nangyari